Good morning po, ma'am sir. Ako po si Cristela Luna, yung nag-a-apply po bilang katulong. Nakangiti kumbati sa dalawang matandang mag-asawang nakaupo sa harapan ko. Kitang-kita ko pa kung paano lumaki ang mga ngiti ng mga ito. Sabi ko sa'yo, mukhang magugustuhan ng anak natin ang gagawin natin sa kanya. Ewan ko na lang kung hindi pa yun maging lalaki ulit. Aba, isang magandang dalaga na ang kanyang nasa harapan. Nangunot naman ang noo mula sa narinig kay Mr. Marty. Good morning din sa'yo, Iha. Napakaganda mo namang bata ka. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa at papahabain ang usapang ito. Andito ka upang mag-apply bilang katulong, hindi ba? Handa ka bang gawin ang lahat ng ipapautos at ipagpagawa namin sa'yo? Tanong ni Mrs. Marty. Halata sa boses nito ang pagiging strikto. Ngunit mababakas pa rin naman ang kabaitan sa kanyang boses. Opo ma'am, handang-handa po akong sundin lahat ng utos nyo. Magiliw at puno ako ng sigla kaya mas lalong lumapad ang ngiti ng mag-asawang Marty sa harapan ko. Kung gayon, handa ka bang maging kasambahay ng anak namin? Seryosong tanong ni Mrs. Marty. Opo ma'am, asan po ba yung anak nyo at ilang taon na? Pagtataka ko. Hindi ka sa bahay na to mamamalagi, Iha. Sa bahay ng anak ko. He's currently 28 years old. At hindi ka lang namin basta-bastang kinuha para lang maging isang kasambahay ng anak namin, Iha. Isang misyon ang kailangan mong gampanan. Huwag ka mag-alala. Panigurado akong magiging madali lang ang trabaho mo bukod pa ron ang sahod mo rin na makukuha ay doble. Kung magagawa mo ng maayos ang misyon mo. Natutop naman ako sa aking kinatatayuan dahil kay Mrs. Marty. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong misyon? Sunod-sunod kong pinagpapawisan dahil sa kaba. Napakurap-kurap din ako habang hinihintay ang sagot ng dalawa. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi illegal na gawain ang magiging misyon mo. Natatawang sambit ni Mrs. Marty nang mahalata nito ang aking panlalata. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ang gagawin mo lang naman ay ang akitin ng anak ko, Iha. Kung magagawa mong maibalik sa pagiging tunay na lalaki ang anak ko, malaking gantimpala ang matatanggap mo mula sa amin. Ilang taon na kasi ang lumipas. Malapit na rin mawala sa kalendaryo ang anak namin hanggang ngayon. Wala pa rin itong nagiging girlfriend. Ang hula namin ay bakla ang anak namin kaya ang misyon mo ay ang akitin ang anak namin at maibalik mo ito sa tunay niyang oryentasyon. Magagawa mo ba yun, Iha? Mahabang paliwanag ni Mrs. Marty. Ilang minuto kong natahimik at patuloy na pinag-iisipan ang aking magiging desisyon. Isa pa, magiging doble raw ang sahod ko. Malaking tulong yon sa pamilya ko. Labis na kaba ang bumabalot sa akin. Nanginginig pa ang aking mga kamay na naglalakad papasok sa isang katamtamang bahay lang. Sakto lang ang laki nito at hindi malamansyon. Ngunit ang disenyo naman ng bahay ay pangyayamanin. Ako lang ang tanging magiging kasambahay ng bahay na to. Pagbukas ko pa lang ng pinto'y sumalubong na kaagad sa akin ang sala ng bahay. Hindi na ako nag-doorbell pagpasok ko dahil ang sabi sa akin ay pumasok na lang ako sa loob basta. Maaliwalas ang loob ng bahay. Malinis at kaakit-kakit ang lugar. Mukha namang wala pang tao sa loob ng bahay kaya sinubukan ko namang libutin ang buong bahay. Nasa second floor ako habang pinagmamasdan ang mga painting na naroroon. Humakbang ako paatras ngunit sa aking pagakbang isang matigas na dibdib ang tumama sa aking likuran. Kasabay nun ay ang malalim na boses na halos umalingaw-ngaw sa aking tenga. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko? Tanong ng isang lalaking mula sa isang likuran. Nagsitayuan naman ang balahibo ko dahil sa tinig ng boses nitong nagpatayo sa aking balahibo. Ako po si... Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko nang bigla akong haltakin ng lalaking nasa likuran ko. At ipinaharap ako sa kanya sabay sandal sa akin sa pader. Kulang na lang ay tumulo ang laway ko dahil sa tanging kagwapuhan ng lalaking nasa harapan ko. Sunod-sunod naman akong napalunok nang unti-unti nitong inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko.
Sa puntong amoy na amoy at damang-dama ang hininga nitong kaibango. Sinusubukan mo bang magnakaw sa bahay ko? Sa wari ko'y ito ang tinutukoy ng mag-asawang Marty sa kanilang anak. Unang ekspresyon ko pa lang, rito'y masasabi kong hindi naman mukhang bakla. Ngunit marahil ay ganito nga ang itsura nito'y talong pa rin ang hanap at hindi tahong. Naku sir, hindi po. Ako po yung bagong kasambahay. Dumagundong naman ang dibdib ko dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa aking mukha. Ilang pulgada na lang ang pagitan at magdidikit na ang aming labi. Oh, linisan mo na yung kwarto ko ngayon din. Utos nito at mabilis na umalis sa aking harapan. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napairap naman ako sa hangin dahil doon ko napagtantong may pagkamasungit pala ang anak ng mag-asawang Marty. Bago ko malinisan ang kwarto ay hinanap ko pa kung saan ito. Ilang oras akong naglinis sa loob ng kwarto ni Joseph dahil sa sobrang daming kalat doon. Nalaman ko rin ang pangalan niya dahil sa isang ID na nakakalat sa loob ng kwarto niya. Pusang gala! Para naman akong aatakihin sa puso nang biglang sumulpot si Joseph sa aking harapan. Wala man lang kaimo-emosyon ng mukha nito. Mukha talagang mataray. Hindi mapagkakailang hindi nga ito tunay na lalaki. Tapos ko na pong linisin yung kwarto ni sir. Saad ko nang makarecover mula sa pagkakagulat. Hindi lang pala ako isang kasambahay sa bahay na ito. Dahil isang dahilan rin pala kung bakit ako narito ay dahil sa isang misyon. Ang akiti ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Mabuti, makakalis ka na sa kwarto ko. Simpleng sagot ni Joseph bago ako nilagpasan at dire-diretsyong naglakad tungo sa banyo. Napasinghap na lang ako nang wala sa oras dahil sa inakto nito. Lumipas ang isang linggo'y wala pa rin akong nagagawa o plano kung papaano ko aakitin ang among bakla. Hindi ako makaisip dahil nahihirapan ako kung paano ko ito isasagawa. Nakakatakot ba naman ang ekspresyon at ang presensya ni Joseph? Ano bang pwede kong gawin? Natataranta kong tanong sa sarili habang sinasabunutan ng aking sarili. Nang isang magandang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Dapat pala'y simulan ko muna ito ng paunti-unting pangaakit hanggang sa tuluyan na nga itong bumigay. Mabilis akong tumayo sa pagkakaupo. Nasa loob pa naman ako ng kwarto ko rito sa bahay. Agad naman ako lumapit sa mga pinaglalagyan ng mga uniform ko bilang kasambahay. Sinuot ko itong ngunit mas lalo akong ibinulgar ang aking naglalakihang hinaharap. Kitang-kita ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Sa sobrang sikip ng suot kong damit ay halos bakat na ang hugis ng aking katawan. Isang nakakalokong ngisi naman ang kumawala sa aking labi. Paniguradong mananakam ang aking o ang lalaking iyon sa akin. Ewan ko na lang kung hindi pa ito bumigay sa ganda ng aking katawan. Maaliwalas ang paligid nang lumabas ako mula sa maid's quarter. Tahimik gaya ng nakagawian. Coffee sir? Alok ko kay Joseph habang nagkukusot-kusot pa ito ng mata. Halatang kakagising pa lang. Yes, please. Maikli nitong sagot na hindi man lang binabalingan ng tingin ng aking gawi. Agad kong ginawa ang kape nito. Matapos na yun, dahan-dahan kong inilapag sa lamesa ang kape habang inalalantaran ang mayayabong kong hinaharap. Hindi ba bahay ko, Miss Cristela Luna, para magsuot ka ng ganyang kafit na damit? Wala ka rin sa beach para ipaglantaran mo yung hinaharap mo. Hindi ko naman maiwasan ang mapabusangot dahil sa sinabi ni Sir Joseph. Hindi man lang ba siya naakit sa katawan ko? Akala ko'y magiging madali ang misyon kong akitin ito ngunit nagkamali ako. Mukhang talo nga ata ang gusto ng amo kong to. Sayang ang kapugian kung hindi naman pala maalam sumira ng talong. Paano ka ba maakit ang amo kong to? Naka-proper uniform naman po ko ngayong araw sir ha. May mali po ba sa suot ko? Inosente kong tanong. Habang binabasa ko ang aking ibabang labi at marahang kinagat. Inayos ko naman ang suot kong damit at mas lalong pinakita ang dibdib ko. Dahil nakatitig doon si Joseph. Ang init.
Kitang-kita ko naman kung papaano sunod-sunod na napalunok si Joseph at mabilis na umiwas ng tingin sa akin. Mainit yung kape. May importante pala akong gagawin. Mabilis na tumayo si Joseph. Hawak-hawak ang kapeng itinimpla ko. Akma na sana itong lalabas ng kusina nang tumigil ito sa paglalakad at muli akong hinarap. Plita mo yung damit mo. Hindi bagay sa'yo. Mukha ka nagtatrabaho sa bar. Bumuka naman ang labi ko dahil sa sinabi ni Joseph. Naiwan akong walang imig sa loob ng kusina. Naiinis dahil sa sinabi nito. Mukha ba akong pokpok sa tingin niya? Ang kapal naman ng mukha ng baklang yun. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Akala niya? Humanda siya sa magiging sorpresa ko. Mukha pala akong nagtatrabaho sa bar ha? Maagang umalis si Joseph sa bahay. Ayos na ayos ang suot nito at mukhang papasok na sa kanyang trabaho. Sabi sa akin ng mga magulang nito'y architect daw ang anak nilang si Joseph. Lumipas ang maghapon at gabi, hindi pa rin umuwi si Joseph. Narinig ko na lang ang sasakyan nitong dumating bandang 3:00 na ng madaling araw. Hinayaan ko na lang ito at nagpatuloy sa pagtulog. Bukas ko na gagawin ang paghihiganti at pangaasar sa lalaking iyon. Ewan ko na lang kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Maaga akong gumising para maglinis ng bahay. Matapos nito'y naglaban na rin ako ng mga kortina dahil pansin kong parang ilang buwan na itong hindi nalalabhan. Aling Cristela! Muling tawag ni Joseph kaya mabilis akong nagtungo sa sala. Nakita ko naman itong nakahinga o nakahiga sa sofa at nakapikit ang mga mata. Bakit ho, sir? Tanong ko na hinabaan ang salitang, Sir. Where's my What the? Anong klaseng suot yan? Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa panlalaki ng mga mata ni Joseph. Kitang-kita ko kung papaano namula ang kanyang mga tenga at mukha. Habang ako, proud na proud sa suot ko ngayon. Hindi ba sabi niyo mukha ako nagtatrabaho sa bar? Hindi naman ganun ang suot ng mga nagtatrabaho sa bar eh. Kaya tinama ako. Hindi makapaniwala si Joseph sa akin at halos malaglag ang kanyang panga. Paano ba naman ang suot ko ngayon ay bra at panty lang? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Seryosong tanong ni Joseph sa akin. Imbes na matakot sa banta nito, napangiti lang ako dahil hindi nito magawa-gawang tumingin sa aking direksyon. Kapag ako tinanggal niyo bilang kasabahay, wala ka nang makikitang ganito ka-sexy araw-araw, sir. Kagatlabi kong saad habang mapang-asar na nakangiti. Hindi ako natatakot na matanggal dahil higit sa lahat, hindi si Joseph ang nagpapasahod sa akin, kundi ang mga magulang nito. Wait lang sir, gusto niyo ng kape hindi ba? Ipagtitimpla ko lang kayo. Mabilis ako nagpunta sa kusina para magtimpla nito ng kape. Ngunit pagbalik ko, sa salay wala na si Joseph roon pero nandoon ang cellphone nito. Saan kaya nagpunta ang lalaking yun? Bigla-bigla na lang nawawala. Bumalik ako sa paglalaba ng mga kortina. Ilang minuto na ang lumipas, naalala kong may mga naiwan pa nga palang kortina sa loob ng kwarto ni Joseph. Dali-dali akong tumayo para kunin ang mga kortina sa kwarto nito. Bago ako tumungo sa ikalawang palapag, dumaan muna ako sa sala. Pansin ko naman ang kapeng tinimpla kong walang kabawas-bawas. Nandoon pa rin ang cellphone ni Joseph. Sunod-sunod akong kumatok sa pinto ng kwarto ni Joseph. Ngunit wala akong narinig na kahit na anong tugon. Mukhang lumabas ata sa bahay si Joseph. Kusa na akong pumasok sa loob ng kwarto nito para likumin ang mga kortina. Pero habang nililikom ang mga kortina, nangunot ang noo ko dahil sa mga ungol na naririnig ko mula sa banyo. Ungol yun ng isang lalaki. Palabas na sana ako ng kwarto ni Joseph nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. At inilawan nun si Joseph na pawis na pawis. Nalaki ang mga mata ko o nito nang makita kong nasa loob ng kanyang kwarto. Anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? At sino nagpahintulot sa'yo pumasok sa loob? Paggalit nitong tanong ngunit pansin kong hinihingal ito. Sorry sir, akala ko po kasi wala kayo rito sa loob. Kinuha ko lang naman po itong mga kortina para labahan. Andyan po pala kayo. Umakto kong parang normal lang ang lahat at walang mga narinig kanina sa loob ng banyo. Lumabas ka ngayon din dito sa kwarto ko. Pagalit na pagtatabuyan nito, kaya mabilis ako lumabas ngunit bago ko tuluyang isara ang pinto.
May huli akong sinabi. Kung kailangan niyo po sir ng tulong, nandito lang po ako. Nangunot pa ang noo nito dahil sa aking sinabi. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ilang beses nang sinabi ni Joseph sa akin na magsuot ng maid's uniform ngunit hindi ko ito pinapakinggan. Patuloy lang ako sa pagsusuot ng bra at panty sa loob ng bahay. Tila mo'y nasa isang beach. Lumipas ang ilan pang mga linggo. Nakagawian ko na ang pagsusuot ng ganitong damit. Mukhang napagod na rin naman si Joseph. Nasuwayin ako dahil hinahayaan na lang ako nitong magsuot ng ganitong damit. Kumusta naman ang anak ko? May proseso na ba? Tanong ni Mrs. Marty, ang nanay ni Joseph. Nasa isang coffee shop kami ngayon at nag-uusap tungkol kay Joseph. Sa tingin ko naman po ay merong proseso na nagaganap. Mukhang tumatalab ang ginagawa kong mga akit dito. Isang malaking ngiti naman ang sumilay sa labi ni Mrs. Marty. Mabuti naman kung ganon. Hindi kami nagkamali sa pagkuha sa'yo. Isa pa, bagay rin kayo ng anak ko. Makahulugang sambit ni Mrs. Marty kaya halos masamid ako sa aking sariling laway. O siya, kailangan ko na umalis. Sa susunod na lang ulit. Paalam ni Mrs. Marty saka mabilis na umalis. Pauwi na rin sana ako ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bulto ng lalaki ang nahagip ng aking mga mata. Nagtagis naman ang aking mga bagang nang makitang may kasama itong lalaki. Nakangiti pa si Joseph habang kausap ang lalaking kasama nito. Sino kaya kadate ng baklang to? Tanong ko sa hangin. Habang ang aking matay hindi maalis-alis sa kinaroroonan ni Joseph at ng lalaking kasama nito. Hindi ko maintindihan pero naiinis ako sa dalawa. Naiinis ako magkasama silang dalawa. Kaya isang kumpilyon o kapilyuhan ang sumagi sa aking isipan. Kinuha kong lipstick sa aking bag at kinapala ng lipstick sa aking labi bago tumayo. Mabilis ako naglakad papalapit sa kinaroroonan ng dalawa na may malaking ngiti sa labi. Oh babe, ano ginagawa mo rito? Anong ulam ang gusto mong kainin mamayang dinner? O gusto mo akong gawin mong dinner? Malakas na sambit na ikinalaki ng mga mata ni Joseph. Lumapit ako sa kanya at inilapit ang aking labi sa kanyang pisngi. Hintayin kita sa bahay, babe. Undress mo later, daddy. Kinindutan ko pa ito bago tuluyang naglakad palayo at iniwan itong hindi maipintang mukha. Sobrang saya naman ang nararamdaman ko dahil sa ginawa ko. Biglang nawala ang inis na nararamdaman ko. 8:00 na naman nang marinig ko ang sasakyan ni Joseph na dumating. Kinakabahan ako dahil paniguradong galit na galit ito sa akin dahil sa ginawa ko kanina. Paniguradong umuusok ang ilong nito dahil sa pagsira ko sa kanyang date. Bakit ka nagsusot ng maid's uniform ngayon? Kalmadong tanong ni Joseph nang makita ako sa aking suot. Nagtaka naman ako dahil sa tono ng boses nito. Akala ko'y galit ito ngunit ang mukha nito ay kalmadong kalmado. Anong meron? Hindi ba ako sisigawan nito dahil sa ginawa ko kanina? Malamig kasi. Utal kong saad. Hindi ako hagalaw sa aking kinatatayuan dahil mabilis na naglakad si Joseph papalapit sa kinatatayuan ko. Bakit mo ginawa yung kanina? Seryosong tanong ni Joseph sa akin. Hindi ito galit. Kalmado pa rin ang kanyang boses. Ngunit nakakapangilabot. Ginawa ang alin? Pagmamaang-maangan ko. Kahit alam ko naman ang tinutukoy nito. I want my dinner now. Bulong ni Joseph sa aking tenga. Kaya halos magsitayuan ang balahibo ko. Ramdam ko rin ang kamay ni Joseph na gumapang hanggang o habang hinahaplos ang aking bewang. Teka, ano nangyayari? Ihahanda ako na yung dinner mo sa kusina. Bitawan mo ko. Pagpupumiglas ko ngunit masyadong mahigpit ang pagkakagapos ni Joseph sa aking bewang. Ano pang ihanda mo? Kung nasarapan ko na yung gusto kong kainin ngayong gabi. Sunod-sunod kong napalunok dahil sa sinabi ni Joseph. Naku po, mukhang bumigay na yata ang lalaking to. Pero doon ka lang din napansin ang amoy ng hininga nito. Amoy alak iyon. Doon ko lang din napagtanto na kung bakit ganito ang kinikilos ng lalaking to sa harapan ko. Dahil lasing ito.
Isang malalim na hininga naman ang pinakawalan ko nang bumagsak sa aking leeg ang mukha ni Joseph. Sunod ko na lang narinig ay ang mga hilik nito. Akala ko pa naman ay tagumpay na ako sa plano ko. Lasing lang pala ang lalaking ito. Kinabukasan, pansin kong ako na lang ang tao sa bahay at mukhang maagang umalis si Joseph dahil wala na ang sasakyan nito. Ngunit akala ko'y gaya ng dati na uuwi ito ng gabi, ngunit mahigpit 3 araw na ang lumipas. Hindi man lang ito umuwi sa bahay. Hindi ko mawari pero nakaramdam ako ng lungkot. Mukhang sinusuyo nito ang lalaking kasama nito noong nakaraang araw. Nasira ko ata ang relasyon ng dalawa. Pero bakit kumikirot ang dibdib ko sa tuwing maiisip kong magkasama si Joseph at ang kanyang lalaki? Parang nasa isang kadiliman ng puso ko, ngunit nang biglang makita ng aking mga mata si Joseph ay nagkaroon ng liwanag ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng puso ko nang muling makita si Joseph matapos ang ilang araw nitong hindi pag-uwi sa bahay. You're not wearing your uniform? Tanong ni Joseph nang makita akong naglilinis sa sofa. Anong ibig sabihin nitong uniform? Nakasuot nga ako ng maid's uniform. Ha? Anong uniform? Tama naman ang suot kong uniform Takang tanong ko habang ang dalawang kilay ay magkasalubong. Hindi yung uniform ang tinutukoy ko, Miss Cristela Luna. Para namang tumalbog ang puso ko dahil sa pagtawag ni Joseph sa pangalan ko. Cristela Luna Marty. Bulong ko sa hangin. Bagay sa'yo pilido ko. Nalaki naman ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Joseph. Hindi ko akalaing maririnig nito ang binulong ko o marahil malakas talaga ang pagkakasambit ko. Hindi ko lang namamalayan. Ha? Pinagsasabi mo? Pagmamaang-maangan ko pa. Para naman akong ice cream na natutunaw dahil sa unang pagkakataon narinig ko ang tawa ni Joseph. Naestatwa tuloy ako nang wala sa oras. Biglang nagbago ang tibok ng puso ko. Hindi normal, parang may nais ipahiwatig. Lumakad ka ron. Palitan mo yung suit mo. Hindi yun ang proper uniform mo, Miss Cristela Luna Marty. Alam kong sa mga oras na to, namumula na ang pisngi ko. Bakit ba ako kinikilig? Tanong ko sa sarili nang matagpuan kong nakangiti na ako. Ibinalik ko ang dati kong gawin na nakasuot ng bra at panty. Dahil alam kong ito ang tinutukoy ni Joseph na proper uniform. So mahigit ilang buwan kong pananatili sa bahay na to at makasama si Joseph sa araw-araw. Isang malaking maganda ang pangangatawan, higit sa lahat gwapo. Sino bang hindi magkakagusto sa ganitong tipo ng lalaki? Ang hirap itangging wala akong nararamdaman para kay Joseph. Mukhang ako pa ata ang nahulog sa patibong nito. Ako ata ang naaakit sa aming dalawa. Ngunit tama nga ba ang makagusto sa kanya? Ang misyon ko ay akitin ito at ibalik sa tunay niyang oryentasyon. Wala sa plano ko ang maghulos o magkagusto sa lalaking to. Pero mawawala rin naman siguro ang nararamdaman kong to. Busy ako sa paghuhugas ng plato nang biglang sunod-sunod na doorbell ang narinig ko. Mabilis kong tinuro o tinuyo ang kamay ko at naglakad papalapit sa pinto upang buksan ito. Pagkabukas ko'y bumungad sa akin ng isang katangkarang lalaki. Maputi ito at may itsura rin. Ngunit kung ako ang tatanungin kung sino ang mas pogi, syempre si Joseph pa rin ang pipiliin ko. Oh, ikaw ba yung kasabay ni Joseph? Unang bungad ng tanong ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Tumaas naman ang isa kong kilay dahil sa lalaking to. Sino bang isang to? Oo, ako nga. Mataray kong tugon. I'm Christoph. Pagpapakilala nito sa kanyang sarili kahit hindi ko tinatanong. Hindi ko tinatanong ang pangalan mo. Ano bang kailangan mo? Kunot noong tanong ko habang magkasalubong ang dalawang kilay. Mahinang pagtawa naman ang naging tugon nito. Kalma, kalma. Andito ako para kay Joseph. Kagatlabi pa ito habang nakatitig sa akin. Mas lalo naman akong nainis dahil sa hinahanap nito. Sabi ko na nga ba't isa to sa mga lalaki ni Joseph. Kaya ako naiirita. Aaminin ko, nagsiselos ako. Nasa taas si Joe. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil sa isang kamay na biglang humila sa akin.
Huli ko na lang namalayan na ang isang bisig na katawan na nakabalot sa aking katawan. Damang-dama ko ang init ng katawan ni Joseph sa balat ko. Naging tambol naman ang dibdib ko dahil sa lakas at bilis ng kabog niyon. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipag-usap sa ibang lalaki ganyang suot mo? Malakas at mabilis na sinara ni Joseph ang pinto habang nasa labas pa rin si Christoph. Hindi ko naman maintindihan ang inaakto ni Joseph. Gusto ko ako lang makakakita niyan, Cristela. Nagtatagis ang bagang ni Joseph habang tuwid ang mga matang nakatingin sa akin. Ako naman ang nakakaramdam ng pagkailang. Mabilis akong humiwalay kay Joseph. Doon ko lang din na-realize kung ano ang tinutukoy ito. Shit, naka-brat panty nga pala ako. Napuno naman ang kahihiyan ng mukha ko. Pero agad din namang naglaho yon dahil sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Ako lang dapat ang nakakakita niyan. Mabilis na tinulak ni Joseph ako para isandal sa pinto. Naintindihan mo ba? Tanong nito habang nakasanday ako sa pinto at ang aming mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Ramdam na ramdam ko ang hininga nitong tumatama sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil malapit nang magdampi ang aming mga labi. Ngunit isang mainit na bisig naman ang pumalibot sa aking baywang. Dahilan para mag-init ang aking katawan. Saktong pagmulat ko ng aking mga matay ang pagdampi ng malambot na labi ni Joseph sa aking labi. Hindi ko magawa-gawang ipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito dahil sa labi naming magkadikit. Pakiramdam ko ay parang nag-iisa ang katawan naming dalawa. Pero ano ba ang ibig sabihin ng halik naming dalawa? Napagtagumpayan ko na ba ang misyon kong ibalik ito sa tunay niyang oryentasyon? Ano na ngayon ang magiging sunod kong mga hakbang? Ang umalis dahil tagumpay na ang misyon ko? Pero kakayanin ko nga bang umalis kung kasabay ng aking pagkatagumpay sa aking misyon ay ang pagtatagumpay na makapasok din si Joseph sa puso ko? Yes, babe. I'll be right there. Napahinto ko sa aking paglalakad nang marinig ko si Joseph na may kausap sa kanyang cellphone. Para namang tinusok ng karayam ang puso ko dahil sa narinig kong usapan nila ng kanyang kausap sa telepono. Hindi ko na hinayaan pa ang sarili kong marinig ang usapan nito at ng kausap sa cellphone niya. Dahil mabilis akong umalis dahil sa nararamdamang sakit. Nagtatagis ang aking bagang dahil sa kanina pa sumasagi at bumabagabag sa aking isipan. Sino kaya kausap niyang iyon? Pakikipagkita siya rito. Pakausap ko sa aking sarili habang tulala. Para malaman kung sino ang kikitain ni Joseph ngayong gabi, pinagplanuhan kong sundan ito. Pero gano'n na lang ang aking pagsisising sinundan ko pa ito. Dahil umuwi akong luhaan at parang papel na pinunit pira-piraso. Kitang-kita ng dalawa kong mga matang may kahalikang babae si Joseph. Mukhang tapos na nga ang mission ko kay Joseph. Paniguradong matutuwa ang mag-asawang Marty at mukhang hindi ko na kailangan pang manatili sa bahay ni Joseph at maging kasambay nito. Ayoko na rin namang mas lalong mahulog ang loob ko sa kanya, mas lalo lang akong masasaktan. Pero bago ko lisanin ang lugar na ito, gusto ko na munang maging memorable ang parte ng buhay kong to. Buong gabi kong hinintay si Joseph sa kanyang kwarto. Iniintay ang pag-uwi nito. Galing sa kanyang kahalikan kanina. Buong gabi akong naghintay ngunit walang Joseph ang nagpakita sa akin. Walang Joseph ang dumating. Mukhang naging masaya ang gabi nito kasama ang babaeng kasama niya. Nabuhayan ako nang marinig ko ang sasakyan ni Joseph na dumating. Nanatili ako sa kanyang kwartong walang suot kahit na ano habang hinihintay siyang dumating. At sa pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto, sinalubong ko siya ng isang mainit na halik. Pero gano'n na lang ang pagkadismaya ko nang itulak niya ako papalayo. Anong ginagawa mo, Cristela? Galit na sigaw nito. At parang wala lang ako sa kanyang harapan. Ayaw mo ba ng katawan ko, Joseph? O gusto mo ng katawan ng lalaki? Sarkasmo kong sambit dito. Dahilan upang magtagis ang kanyang bagang at manlisik ang mga mata. Hindi ko sinabi ang
tungkol sa aking nasaksihan kagabi dahil baka malaman itong sinundan ko siya kagabi. Bakla! Isang mainit na labi ang biglang sumakop sa aking labi. Marahas iyon at puno ng pananabik. Halos mapaungol pa ako nang ipasok ni Joseph ang kanyang dila sa loob ng aking bibig. Hindi ako nakagalaw at ipinaubaya kay Joseph ang katawan ko. Hinayaan ko siyang galawin ako gaya ng nasa plano ko. Mabilis ang bawat kilos ni Joseph. Natagpuan ko na lang ang aking sariling nakahiga sa kama habang nakatayo sa harapan ko si Joseph at isa-isang tinanggal ang kanyang saplot. Hanggang sa ang boxer na lang nito ang natira. Napalunok naman ako dahil sa sobrang laki ng nakabakat doon. Parang ang dampuhalang nakakatakot. Tignan natin kung sinong baklang sinasabi mo kanina. Nanunuyo ang lalamunan ko dahil sa hindi ko magawang isara ang aking bibig. Para akong kukulangin sa hangin nang makita ko mismo sa aking harapan ang dambuhalang espada ni Joseph. Galit na galit ito habang ang mga ugat ay namumutok na. Mukhang marami pa ata akong tatrabuhin ngayong araw. Mauna na ako. Paalam ko dahil mukhang hindi ko ata kakayanin ng sukat ng espada ni Joseph. Sobrang laki niyon na halos parang masisira ata buong pagkababae ko. At sa tingin mo, saan ka pupunta? Ginalit mo yung alaga ko. Ngayon, panagutan mo yun, Cristela. Sa ating dalawa ikaw ang nag-umpisa dito. Kaya kaharapin mo ang ginawa mo. Nakangising saad ni Joseph habang unti-unti ko namang naramdaman ang butil ng pawis sa aking noo. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang kanyang espada. Gaano na lang ang sigaw ko at higbi habang binabagtas ni Joseph ang makipot at masikip kong lagusan. Damang-dama ko kung paano napunit ang aking pagkababae. Halos mawala na ako ng boses dahil sa sobrang sakit. Nanlambot ang aking katawan, ngunit matapos ang ilang minuto, para na akong nagdideliryo sa sarap. Bago ko umalis, ang gusto ko ay si Joseph ang unang lalaking makakuha ng aking pagiging birhen. Kaya ipinaubaya ko sa kanya ang aking katawan. Pero mukhang hindi ata magiging maayos ang pakiramdam ko ng ilang linggo dahil sa hapdi ng aking pagkababae. Nang makatulog si Joseph, maingat akong umalis sa kama at nagtungo sa aking kwarto para maligo. Ngayong araw na rin kasi ang pagpaplanong umalis. Paika-ika akong naglakad at napapangiwi pa dahil sa sakit na nararamdaman ko sa pagitan ng aking mga hita. Kakailanganin ko yata ng wheelchair para makalakad. You are resigning? Bakit? Hindi mo magandang trato sa'yo ng anak ko? Kakausapin ko siya para sa'yo. Mabilis na hinawakan ni Mrs. Marty ang kamay ko habang ang mukha nito ay may bahid ng lungkot. Bago kasi ako umalis ay gusto ko munang formal na makapausap ito. Maayos naman po ang trato sa akin ng anak nyo. Aalis na ho ako dahil hindi na ako kailangan ng anak nyo. Tagumpay ho ang mission nating gawing lalaki ulit ang anak nyo. Meron na nga hong girlfriend si Joseph, kaya aalis na ho ako. Mukhang hindi na rin naman ako kakailanganin pa. Hinawakan ko rin ang kamay ni Mrs. Marty pabalik. Hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha nito. Pero ikaw ang gusto kong makasama ng anak ko, Cristela. Marahan akong napangiti sa sinabi ni Mrs. Marty. Anak niyo ba? Ako ang gustong makasama. Aaminin ko sa inyo. Sa mahigit ilang buwang magkasama kami ni Joseph sa iisang bahay. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Hindi ko may tatangging. Gusto ko na si Joseph pero may girlfriend ang anak ninyo. Hindi naman ho pwedeng hadlangan natin ang relasyon nila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Marty. Sigurado ka na ba talaga sa pasya mo? Hindi na ba yan magbabago? Mapait ako na pangiti. Hindi na ho magbabago ang desisyon ko. Kung mananatili po ako, masasaktan lang ho yung puso ko. Tubango-tungo naman si Mrs. Marty, dala o dahil sa sinabi ko. Kung gayon, wala na akong magagawa. Isang white envelope naman ang kinuha nito sa kanyang bag at binigay sa akin. Ito ang sahod mo. Maraming salamat sa iyo, Cristela.
Huling sambit ni Mrs. Marty bago kami tuluyang nagiwalay. Para naman akong bibe kung maglakad dahil sa sakit na nararamdaman ko sa pagitan ng aking mga hita. Para sa akin at para na rin naman kay Joseph ang gagawin kong to. Iisipin ko muna ang kapakanan ko dahil ayokong masaktan sa huli dahil kay Joseph. Masaya naman na siya sa babae niya. Hindi naman ako gaano lumayo. Nasa iisang syudad pa rin naman kami ni Joseph, ngunit alam kong maliit lang ang tsansang magtagpo muli ang aming mga landas. Sa dami ng tao sa Maynila, paniguradong hindi na muli maglalandas ang tadhan namin. Hey miss, do you need help? Isang maskuladong lalaki naman ang biglang lumitaw sa aking likuran habang pilit kong inaabot ang isang bote ng mantika rito sa metro. Boses pa lang nito'y mababatid mo na ang kakisigan. Pero hindi doon natuon ang aking pansin. Pamilyar ang kanyang boses. Salamat. Tangi ko na lang sambit nang abutin nito ang inaabot ko. Pero gano'n na lang ang paglaki ng mga mata ko nang maalala ko kung sino ang lalaking tumulong sa akin. Christoph? Tawag ko sa pangalan nito. Isang malaking ngiti naman ang sumilay sa kanyang labi. Buti naman naalala mo pa ako. Anong ginagawa mo rito? Balita ko nag-resign ka na sa bahay ni Joseph. Tinatakbuhan mo ba si Joseph? Pero huwag ka mag-alala, hindi kita ituturo sa kanya. Mahabang alintana nito. Bakit man naman ako ituturo sa kanya? Hinanap niya ba ako? Sarkastiko naman akong tumawa habang umiiling-iling. Wala namang naging imik si Christoph at mukhang may malalim na iniisip. May iba ka pa bang pupuntahan? Wanna have some coffee? Alok ni Christoph. Sakto namang maluwag ang aking oras, kaya pumayag na rin akong sumama sa kanya. Nagkaroon kami ng mahaba-habang kwentuhan. Aaminin ko, masaya naman palang kasama si Christoph. Masayahin at hindi ka maboboard kasama siya. Saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Takang tanong naman ni Christoph habang nasa isang coffee shop kaming dalawa. Sa ngayon kaka-apply ko pa lang ng bagong trabaho. Waitress, dyan lang sa may kalapit na restaurant. Kahit si Christoph ang kasama ko bakit pakiramdam ko ay si Joseph ang kasama ko? Pareho kasi silang dalawa ng hubog ng katawan. Hindi ko alam kung ano ang pakay ni Christoph pero matapos ng araw na makapag-usap kami. Napapadalas na ang dalaw nito sa akin. Hindi ko alam kung normal lang ba ang gagawin nito o ang gawain nito. Pero hindi ko naman binibigyan ng mali siya ang kanyang mga kilos. Mas lalo na rin napapalapit ang sarili namin sa isa't isa sa puntong tinuturing ko na itong kaibigan. Flowers, para sa'yo, Cristela. Isang kumpol na bulaklak naman ang inilahad ni Christoph sa akin nang salubungin niya ako. Kakatapos lang ng trabaho ko ngayong araw at si Christoph kaagad ang unang bumungad sa aking harapan. Naku, nag-abala ka pa para sa bulaklak na to. Anong meron at may pabulaklak ka ngayong araw? Himala! Sambit ko na may ngiti sa labi nang tanggapin ang mapupulang bulaklak mula kay Christoph. Wala lang. Yayayain sana kitang lumabas ngayong gabi. Kung pwede. Mukhang nahihiya pa si Christoph dahil sa naging paanyaya nito. Para siyang batang nagpapakamot o napapakamot sa ulo. Sure, nagugutom na rin kasi ako. Wala pa rin kasi akong kain. Pagtanggap ko sa kanyang imbita. Sumilay naman ang malaking ngiti sa kanyang labi. Para akong prinsesa kung itinuring ni Joseph dahil pinagbubuksan pa ako nito ng pinto bago siya pumasok. Pero bago kami nagtungo sa sinasabi nitong restaurant, nagpalit muna ako ng damit. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Christoph habang namimili kami ng kakainin sa menu. Hindi ako makapaniwalang dadalhin ako ni Christoph sa ganitong karangyang restaurant. Mula sa disenyo at mga pagkain, mahahalata mo na kaagad kung gaano kayaman at kamamahali ng nasabing restaurant. Sigurado ka bang dito tayo kakain? Ang mahal ng pagkain. Mas malaki pa ang presyo ng pagkain nila dito kaysa sa sinasahod ko kada araw. Pagdadalawang isip ko dahil sa mga presyo ng pagkain na nakalagay sa menu. Ano ka ba? Akong bahala. Order what you want. Libre ko sa'yo itong ngayong araw. Kahit sinabi ni Christoph na siyang bahala sa babayaran, nahihiya pa rin akong mamili ng mga o-orderin. Nakakahiyang umorder lalo na kung isa kang hampas lupa. Si Christoph na ang umorder para sa akin dahil hindi ako makapag-decide ng kakainin.
Mabilis lang din ang paghahanda ng pagkain dahil ilang minuto lang ang lumipas, nakahanda na kaagad ang aming mga order. Gayon pa man, masarap nga ang mga pagkain nakahanda sa mesa, parang isang bula namang naglaho ang aking gana dahil sa aking mga nakita. Ayaw mo ba ng mga pagkain? Tanong ni Christoph. Hindi naman ako nakasagot dahil sa atensyon ko'y nakatuon sa lalaking pumasok sa loob ng restaurant kasama ang isang magandang babae. Hindi ako nagkamaling iwanan ito dahil mukha namang masaya na ito sa piling ng kinakasama nito. Ano bang tinitingnan mo dyan? Mabilis na lumingon si Christoph sa gawi kung saan nakatuon ang aking atensyon. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Joseph habang kasama ang girlfriend nito. Para namang dinudurog ang puso ko. Nasasaktan ako sa nakikita ko. Gusto ko sumugod at gumawa ng iskandalo pero may natitira pa naman akong kahihiyan sa katawan ko. Pwede bang i-take out ko na lang tong mga pagkain? Wala na pala akong ganang kumain ngayon. Biglang nanakit yung tiyan ko eh. Pagdadahilan ko. Si Joseph pa rin ba? Siya pa rin ba yung gusto mo? Kitang-kita ko sa mga malumanay na mata ni Christoph ang lungkot. Bakas din sa boses nito ang lungkot. Habang ako, hindi malaman kung ano isasagot. Ni hindi ko nga magawang tumingin sa mga mata ni Christoph ng tuwid. Hindi ako manhid para hindi maramdaman kung ano nga ba ang atensyon ni Christoph sa akin. Sinubukan kong sumama sa kanya dahil akala ko malilimutan ko si Joseph. Pero nagkamali ako. Parang mas lalong lumala ang sitwasyon. Gaya ko, alam kong nasasaktan din si Christoph dahil sa akin. Sinubukan ko naman. Pero sa bawat magkasama kaming dalawa ni Christoph ay si Joseph ang nasa isip ko. Pakiramdam ko, siya ang kasama ko. Hindi deserve ni Christoph ang babaeng kagaya ko. Magra-restroom lang ako. Paalam ko dahil masyadong magulo ang isip ko. Mabilis ang bawat hakbang ng aking mga paa tungo sa restaurant. Pagpasok ko pa lang ay nagtungo na ako sa isa sa mga cubicle at naupo sa may inidoro. Matapos ang ilang minuto kong pananatili roon, lumabas na ako para sanang kausapin si Christoph. Ayoko nang paasahin palalo si Christoph. Wala naman talaga akong balak paasahin si Christoph. Sinubukan ko namang iparamdam sa kanya ang binibigay nitong pagmamahal sa akin pero bigo ako. Hindi ko magawa-gawang gustuhin siya pabalik dahil masyadong magulo o nakakulong ang puso ko sa lalaking alam kong hindi rin para sa akin. Hindi ko ba alam kung bakit ganito ang naging epekto ni Joseph sa sistema ko. Masyado na niyang napasok ang puso ko sa puntong hindi ko na magawang buksan pa ito sa iba. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko sa hangin bago lumabas ng banyo. Ano ba? Sigaw ko nang wala sa oras ng isang magaspang na palad ang biglang pumalibot sa aking palapulsuhan. Hindi ko alam kung sino ang humigit sa kamay ko pero base sa amoy ng pabango nito, isang lalaki kaagad ang sumagi sa isip ko. Ano ginagawa mo? Bitawan mo ako! Pagpupumiglas ko ng mahigpit sa kapit ni Joseph sa kamay ko. Para namang libo-libong paro-paro ang lumipad sa aking tiyan nang magtama ang mata naming dalawa ni Joseph. Merong kung anong nakakubli sa kanyang mga matang hindi ko maintindihan. Ngunit ang kanyang emosyon, ipinapakita nito, yun ang galit. Galit para saan? Anong meron sa inyo ni Christoph? Seryoso pero nakakapangilabot na tanong ni Joseph sa akin. Ano naman sa'yo? Kung anong meron sa amin? Labas ka na ron. Masaya ka na rin naman kasama yung girlfriend mo, di ba? Para namang kinarot ang puso ko nang sabihin ko ang salitang girlfriend. Kaya ka ba umalis? Dahil mas pinili mo si Christoph kaysa sa akin. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng lungkot. Bumakas din ang pigati sa mga mata ni Joseph. Nasa gitna ko'y ang kanina niya pa kinukubli. May sasalita pa sana ako ng isang mainit na labi ang lumapat sa aking labi. Hindi ako nakagalaw. Nang halikan ako ni Joseph, hindi ko rin naman siya magawa-gawang itulak dahil kusang tumutugo ng aking katawan sa gusto ni Joseph. Agad ko rin namang naitulak si Joseph papalayo sa akin nang biglang sumagi si Christoph sa aking isipan. Bitawan mo ko! Kailangan ko na umalis.
Akma na sanang lalakad na ako palayo nang muling hawakan ni Joseph ang kamay ko para pigilan akong umalis. Iwan mo ko ulit. Puno ng lungkot ang tinig ni Joseph na halos pumiga sa aking puso. Babe, isang babae naman ang lumitaw sa aming harapan. Kasabay ng pagdako nito ng tingin sa kamay ni Joseph na nakahawak sa akin ay siyang pagbitaw nito. Kanina pa kita hinihintay doon. Nakaready na yung mga pagkain. Ano ba ginagawa mo rito? Tsaka sino tong kasama mo? Inosenteng tanong ng babae kay Joseph. Cristela, kaibigan ko. Tara na. Gutom ka na ba? Naiwan akong hindi makagalaw at parang tanga na nakatayo sa harap ng restroom habang hindi na nagawa ang pigilan ang aking mga mata na lumuha. Kaibigan? Magkaibigan ba kaming dalawa? Kahit kailan, hindi kami naging magkaibigan. Ang bigat sa dibdib na tinuyo ko ang aking mga mata. Kasabay niyon ay ang paglalakad ko pabalik sa kinauupuan namin ni Christoph. Sorry na tagalan. Humilab kasi yung tiyan ko. Pagsisinungaling ko pero mukha ni Christoph hindi bakas ang paniniwala. Isang mapait na ngiti ang binigay nito sa akin bago nagsalita. Ramdam ko ang kamay ni Christoph na humawak sa kamay ko. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, Cristela. Nakita kita. Nakita ko kayo ni Joseph na magkausap. At hindi mo rin maitatangging hindi ka umiyak dahil halata sa mga mata mo. Napipi naman ako dahil kay Christoph. Wala akong maprosesong kahit na anong salita para sabihin. Gusto mo bang maglakad-lakad? Ugiling ako samahan ka ngayong gabi. Hindi naman ako tumanggi sa gusto ni Christoph. Gusto ko rin namang makalanghap ng sariwang hangin. Sorry kanina. Ang mahal ng mga pagkain, hindi man lang tayo nakakain. Sambit ko bago mahinang natawa. Kung mahal mo, bakit mo iniwan? Parang bula namang nawala ang mga ngiti sa aking labi. Panira rin pala talaga tong si Christoph. Ang layo ng mga sinasabi sa topic na pinag-uusapan namin. Masaya naman na siya sa iba. Bakit pa ako mananatili? Tanong ko sa kawalan. Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ni Christoph. Napakarandom din naman kasi ng mga tanong nito, kaya hindi ako makapag-isip ng mga isasagot. Hindi mo na kailangan pang sagutin ng tanong ko. Alam ko naman ang una pa lang. Wala na akong pag-asa sa'yo. Ganun na ba kalalim ang pagmamahal mo para kay Joseph? Sa puntong, hindi mo nagawang bumangon pa. Hindi ko alam kung anong naging kwento ninyo ni Joseph. Pero kung mahal mo talaga siya, handa kang gawin ng lahat para lang makuha siya. Napailing-iling naman ako sa sinabi ni Christoph. Mahal mo nga. Pero ang tanong, mahal ka ba? Lahat pwede mong hilinghin pero hindi lahat pwede mong makuha. Pwede mong paghirapan. Pero kung hindi naman talaga para sa'yo, mabilis ding mawawala. Ani ko sa kawalan. Damang-dama ko naman ang malamig na siboy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Manhid ka rin kasi. Nagunot naman ang noo ko dahil kay Christoph. Malamig na. Hatid na kita sa kondo mo. Wala na akong iba pang sinabi. Hanggang sa maihatid ako ni Christoph sa kondo ko. Hindi ko man magawang ibalik ang nararamdaman ni Christoph para sa akin. Isa naman siya sa mga naging kaibigan ko. Kaibigan na lagi mong maaasahan kapag kailangan mo ng tulong nila. Kaibigan na lagi kang dadamayan. Ano man ang mangyari. Hindi ako ang babaeng para kay Christoph at alam niya na rin naman ang bagay na iyon. Alam kong may iba pang babaeng mas deserving sa pagmamahal niya. Nitong mga nakaraang araw naman, hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun pero pakiramdam ko saan ako magpunta ay may matang nakamasid sa akin. Kung nasan man ako pakiramdam ko ay may kung sino o ano ang nakasunod sa akin. Pero ipinagsawalang bahala ko lang ang bagay na yun dahil baka guni-guni ko lang. Wala rin naman akong nakikitang ibang taong nakasunod sa akin. Pero ramdam ko ang presensya nito. Naglakad ako pa uwi sa kondo ko nang mahigip ng aking mga mata ang isang bulto ng lalaking nakatayo sa harap ng kondo ko. Tila mo'y sinisilip kung may tao ba sa loob. Base sa figura ng katawan nito, pamilyar ang kanyang katawan. Joseph? Mabilis namang tumibok ang puso ko nang bangitin ko ang kanyang pangalan. Nagkanda-ugaga naman ito na hindi malaman kung ano ang gagawin.
Ano ginagawa mo sa harap ng kondo ko? Tsaka paano mo nalaman dito ka nakatira? Takang tanong ko habang hindi naman makapagsalita si Joseph sa aking kaharapan. May kaibigan kasi ako nakatira rito. Akala ko ito yung kondo niya. Dito ka pala nakatira. Alam kong nagsisinungaling ito, ngunit hindi ko pa yon pabinigyan ng pansin. Okay. Simple kong tugon at naglakad papalapit sa tapat ng pinto ng kondo ko para sana pumasok na. Pwede ba tayo mag-usap, Cristela? Napatigil ako sa pagkilos dahil sa sinabi ni Joseph. Ano naman pag-uusapan natin? Wala naman tayong dapat pag-usapan pa, Joseph. Tapos na ako sa mission ko kaya lubayan mo na ako. Pagtatabuyan ko at pilit na pinapakitang hindi ako apektado sa kanya. Anong ibig mong sabing mission? Ang makipagtalik sa akin ng mission mo? Kaya ka bigla na lang umalis nang wala man lang pasabi dahil nakuha mo yung gusto mo. Puno ng sakit ang kanyang mga salita pero may bahid yun ng galit at puot. That's not what I mean, Joseph. Hindi mo pa rin ba alam? Kitang-kita ko kung paano na mangunot ang noo ni Joseph. Ang mukha nitong punong-puno ng kalituhan at kaguluhan. Anong ibig mong sabihin? Anong hindi mo ko pa alam? Sabi mo sa akin, Cristela, anong dapat ko malaman? Marahan namang kinagat ko ang aking pang-ibawang labi. Kinuha ako ng mga magulang pong para akitin ka. Dahil ang akala nila, bakla ka dahil simula pa nun hindi ka nagkaka-girlfriend. Planado ang lahat kung bakit ako napadpad sa bahay mo. Lahat ng mga ginawa ko, kasama yun para sa mga paraan ko para akitin ka at maging tunay na lalaki ka. Nagtagis naman ang bagang ni Joseph dahil sa aking mga sinabi. Mula nang umimik sa aming dalawa pa ni Joseph kaya naman napagdesisyonan ko nang pumasok sa loob ng kondo ko. Pero hindi ko akalaing papasok din pala sa loob si Joseph kasabay nun ay ang mga braso nitong umiikot sa aking bewang. Sa tingin mo, tagumpay ka na sa mission mo. Ito lang sasabihin ko sa'yo. Tingin mo ba talaga bakla ako? Kinabahan ako sa naisip punto ni Joseph. Seryosong seryoso ang mapupungay nitong mga mata, nakatitig sa aking mga mata. Kung ganun, hindi ka bakla? Nauutal kong tanong. Pero imbes na sagutin ng aking tanong, ipinaglapat nito ang aming mga labi. Wala akong ginawang pagpupumigla sa ginawang paghalik ni Joseph sa akin. Unti-unti namang nabuo sa aking katawan ng apoy. Papatanayin ko sa iyong gabi na hindi ako bakla. Kayo manda ka, Cristela. Ito rin ang magiging parusa mo sa ginawa mong pag-alis. Hindi na ako nakaimik nang pungkuin ako ni Joseph at dinala ko sa sala. Dahan-dahan ako nitong inihiga sa sofa at parang uhaw na tinanggal ang aking saplot. Para naman akong estatwang nakaupo habang pinagmamasdan ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Hindi ko alam ang eksaktong sukat ng kanyang kahabaan pero sa tansya ko ay mahigit kumulang 8 pulgada ang haba niyon. Sunod-sunod akong napalunok nang hawakan ni Joseph ang buhok ko at pinalasap sa akin ang kanyang kahabaan. Halos hindi na ako makahinga nang mapuno ang bibig ko ng kanyang kahabaan. Nagkanduduwal-duwal pa ako nang umabot ito sa aking ngalangala. Buong akala ko rin talaga'y bakla si Joseph. Ngunit mali pala ang paratang sa kanya ng kanyang mga magulang. Siguro'y hindi pag-aano kakilala nila Mr. at Mrs. Marty ang kanilang anak. Meron naman sigurong ibang rason si Joseph kung bakit gano'n na lang ang naging kanyang desisyon na hindi magka-girlfriend. Buong gabi ay halos mapuno ang loob ng kondo ko ng malalakas na ungol na kumakawala mula sa labi ni Joseph. Hinang-hina ako at halos hindi na magawang makakilos. Parang isang leon si Joseph na sinakop ang buong katawan ko. 8:00 na nang magising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pero parang kinurot ang puso ko nang mapagtantong ako na lang ang nakahiga sa aking kama. Ganito ba ang paraan ng paghihiganti ni Joseph sa ginawa ko sa kanyang pag-iwan? Mapakla akong natawa habang binabagtas ang daan tungo sa kusina dahil nakaramdam ako ng uhaw. Gising ka na pala. Isang boses ng lalaki ang bumungad sa akin sa loob ng kusina. Ang inaantok kong diwa ay biglang nawala at buhay na nakatingin sa lalaking nasa kusina at nasa aking harapan mismo.
Akala ko umalis ka na. Hindi makapaniwalang tanong ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yung ginawa mong pag-alis sa akin ng araw na yun. Handa ako akuin ng responsibilidad ng mga naging aksyon ko. Handa akong akuin ka, Cristela. Napakagatlabi naman ako sa guilt na tumama sa aking puso. Tatalo na sana ang puso ko dahil sa sinabi nitong handa akong akuin, ngunit sumagi naman sa aking isipan ang girlfriend ni Joseph. Nawala naman ang lahat ng emosyon sa aking muka. Umalis ka na, Joseph. Baka malaman pa to ng girlfriend mo. Walang gana kong pagtatabuyan dito. Girlfriend? Sinong tututukoy mo? Wala akong girlfriend. Kung mag-girlfriend man ako, ikaw. Ikaw ang gusto ko, Cristela. Mapakla naman akong natawa dahil sa sinabi ni Joseph. Huwag mo na akong lokohin pa, Joseph. Hindi ba girlfriend mo yung babaeng kasama mo nun sa restaurant? At nakita ko rin kayo nung araw bago nangyari sa ating dalawa. Magkahalikan kayong dalawa. Kaya wala ka ng dahilan para magsinungaling pa sa harapan ko. Patago kong ikinayom ang aking kamao para kontrolin ang aking emosyon. Nagsaselos ka ba? Isang malaking ngisi ang kumawala sa kanyang labi. Dahilan para mas lalo akong mainis. Bakit naman ako magsiselos? Wala naman akong dapat ikaselos dahil wala naman tayong dalawa. Tugon ko habang hindi magawang tumingin sa mga mata niya ng tuwid. Wala ka rin naman dapat ikaselos, Cristela. Ikaw lang babaeng gusto ko. Yung babaeng tinutukoy mo, si Aliza. Nung araw sa restaurant, nakita kita kasama mo si Christoph. Nagselos ako, kaya sinama ko rin si Aliza para pagselosin ka. Akala ko wala lang sa'yo magkasama kami ni Aliza dahil wala kang pakialam. Nung araw naman na nakita mo kung kalikan si Aliza, she's the one who kissed me first. Pero walang nangyari sa aming dalawa ng gabing yun. Aliza is one of my closest friends. Mahabang paliwanag ni Joseph. At nang araw rin na yun, Aliza suffered depression dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Nakunan siya kaya napilitan akong samahan siya ng gabing yun. Pero bago yan, paano mo nalaman ang tungkol sa pagalik ni Aliza sa akin? Takang tanong ni Joseph dahilan para hindi ako makasagot. Patay. Mabubuking ata akong sinusundan ko siya ng gabing iyon. Pero, bakit ko pa itatago sa kanya ang lahat? Sinundan kita ng gabing yun. Dahil narinig kong may kausap ka sa telepono mo. Yun din ang naging dahilan kung bakit ako umalis. Dahil ang akala ko ay masaya ka na sa piling ng babaeng yun. Napayoko ako dahil sa kahihiyan pero agad din namang lumapit sa akin si Joseph at iniangat ang mukha ko para magtama ang tingin naming dalawa. Alam mo bang dahilan? Kung bakit hindi ako kailanman nagkaroon ng girlfriend? Dahil takot ako noon sa mga responsibilidad. Hindi ko pa kaya humawak ng mga gampanin. Natatakot pa ako mangako. Pero nung dumating ka sa buhay ko, natutunan ko lahat at handa akong sumugal para sa iyo, Cristela. Ramdam ko ang sinseridad sa bawat katagang binibigkas ni Joseph. Pakiramdam ko ay sobrang saya ng puso ko. Ayaw mo patunayan ko sa iyo lahat. Liligawan kita hanggang sa makitang maging akin ka. Pero bagong lahat, magbihis ka muna bago pa kita kinulit nang wala sa oras. Mabilis na pinamulahan ang aking dalawang pisngi nang ma-realize kong wala pala akong saplot miski isa. Dali-dali ako nagtungo sa kwarto para magbihis habang nahihiyang lumabas ng kwarto. Tungkol naman sa mga sinabi ni Joseph, hindi muna ako naniwala ng buo. Meron pa ring pagdududa pero may tiwala ako sa kanya kaya hinayaan ko siyang patunayan kung ano man ang gusto niyang patunayan sa akin. Cristela! Andiyan na yung mga maliligaw mo! Sigaw ni Kim mula sa labas ng locker. Nagpapalit kasi ako ng damit. Pero nangunat ang noo ko dahil sa sinabi ni Kim. Anong mga manliligaw? Dali-dali pa akong nagpalit para malaman kung anong tinutukoy nito. Pero ganoon na lang ang aking panalaki ng mga mata nang makita ko si Joseph na may dalang bulaklak sa tabi naman nito ay si Christoph na may malaking ngiti sa kanyang labi. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Takang tanong ko sa kanila. Susunduin sa nakita kaso. Mukhang may susunod na pala sa'yo. Kaya go, una na ako. Inintay lang talaga kita lumabas para malaman mong nagpunta ako. Kasi una na ako sa inyo. Kahit na may panghihinayang, mababakas pa rin ang mga ngiti sa labi ni Christoph. Pinanood ko naman itong maglakad palayo habang mawala na ito sa aking paningin. Ikaw, bakit ka nandito? Taas kilay kong tanong kay Joseph. Isang malaking ngiti naman ang kumawala sa mga labi ni Joseph at inaabot sa akin ang dala niyang bulaklak.
bilang maliligaw mo. Asahan mong araw-araw may susundo sa'yo kada uwian mo. Pero syempre, hindi mo na kita hayang makauwi. Let's have a date first. Wala pa man ako nagiging sagot sa kanyang sinabi, mabilis na nahawakan kaagad ni Joseph ang kamay ko. At bigla akong hinila hanggang sa makarating kami sa kanyang sasakyan. Saan naman tayo pupunta ngayon? Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe habang nakadungaw ako sa labas ng bintana. Busy naman si Joseph sa pagmamaneho ngunit sumilay pa ito sa aking gawi bago sumagot. It's a surprise. Kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo. Pero alam ko magugustuhan mong lugar kung saan tayo pupunta. Napuna naman ng excitement ang puso ko dahil kay Joseph. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko yan kung hindi bastard ka kagad sa akin. Pagbabanta ko, natinawanan lang ni Joseph. Ilang minuto lang din ang lumipas bago huminto ang sasakyang minamaneho ni Joseph. Lumingaling ako sa paligid ngunit hindi pamilyar sa akin ang lugar kaya medyo nangunot ang noo ko kung nasaan kaming dalawa. Madilim din ang paligid kaya wala akong gaanong nahaninag. Si Joseph ang unang bumaba ng sasakyan bago ako pinagbuksan ng pinto at inalalayang bumaba ng sasakyan. Surprise yun. Kaya kailangan kita piringan. Wala naman akong nagawa sa pakulo ni Joseph. Pumosisyon ito sa aking likuran at binalot ng panyo ang aking mga mata upang takpan. Si Joseph ang nagsilbing mga mata ko dahil hindi ko makita ang paligid dahil sa piring na nakalagay o nilagay ni Joseph. Pero habang naglalakad, papalapit na kami ng papalapit doon at napagtanto ko nasan kami ngayong gabi. Dinig na dinig ko ang malakas na alon ng tubig at ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa aking balat. 1, 2, 3. Surprise! Kasabay niyo ng pagtanggal ni Joseph ng piring sa aking mga mata. Tumambad naman sa aking harapan ng isang lamesa at 2 upuan sa tabi ng dagat. Ang tanging nagbibigay liwanag lang dito ay ang mga kandilang nakapalibot at mga LED lights na iba-iba ang kulay. Maraming kulay pulang petals din ng bulaklak ang nakakalat sa buhangin. Isa pa sa may pinakamalaking ambag kung bakit naging mas maganda ang setup ay ang napakagandang tanawin ng dagat at ang buwan na sinasamahan ng mga nagniningningang bituin sa langit. Ang ganda! Ikaw naganda lahat ng to? Tanong ko kay Joseph habang hawak-hawak nito ang kamay ko at inaalalayan akong maglakad sa buhanginan. Pinagila rin ako nito ng upuan bago siya naupo sa aking harapan. Sineta po to. Para ipakita sa'yo handa akong gawin ng lahat para sa'yo. That's it? Kinuha naman ni Joseph ang maliit na parang kampana na nakapatong sa lamesa at pinatunog iyon. 2 lalaki naman ang lumapit sa akin na may daladalang pagkain. Sa buong buhay ko, ngayon ko o hindi ko kailanman in-expect na mararanasan ang ganitong klaseng date kasama ang lalaking mahal ko. Kung dati ay sa mga telebisyon ko lang napapanood ang mga ganitong klaseng eksena, ngayon, literal na tunay na mismong nangyayari sa akin. Hindi ko lubos akalain na ganito pala kasaya ang mararanasan ang bagay na to. Salamat sa'yo. Ito na yata yung pinakamasayang gabi sa buong buhay ko. Nakangiti ako naglakad sa may dalampasigan habang nasa aking tabihan naman ay si Joseph. Etong gabi rin na to, ang pinaka-memorable ng gabi sa akin. Dahil kasama ko babaeng mahal ko. At ang tanging babaeng dinadalangan ko makasama habang buhay. Parang nagwawala naman ang puso ko nang maramdaman ang kamay ni Joseph na dumako sa aking mga palad. Ang init na kanyang palad ay nadagdagan ng init na nararamdaman ko para hindi lumigin. Matapos ng gabing iyon na magkasama kaming dalawa ni Joseph, unti-unti nang umaayon ang tadhana sa aming dalawa. Nakikita ko na rin kung gaano kapursigido si Joseph na makuha ang loob ko at ang matamis kong oo. Araw-araw, walang palyang hindi nito pinaramdam sa akin na ako lang ang babaeng tangi niyang sinasamba. Gusto ko muna siyang makilala ng lubos at makilala niya pa rin ako ng lubusan bago ko ibigay sa kanya ang matamis kong oo. Ngayon, mahigit 10 buwan nang maliligaw si Joseph. Sa akin at sa tingin ko ay sapat na ang panahon na yon para makilala namin ang isa't isa. Kinakabahan ka? Tanong ni Joseph habang tinatahak namin ang daan papasok sa pinto ng kanilang bahay. Eto, ang pangalawang beses na papasok ako sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon hindi na para mag-apply bilang kasambahay dahil ngayon kasama ko na si Joseph para ipakilala ako sa kanyang mga magulang kahit nakilala naman ako ng mga ito. Huwag kang kabahan.
Mahina pang natawa si Joseph sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit ako kinakabahan. Nagpunta rin kami rito dahil ngayong araw mismo ang ika-29 na kaarawan ni Joseph. Pagpasok namin sa loob may karamihan na ang tao. Pero ang tinungo namin ay ang lugar kung nasa ng mag-asawang Marty. Ma, pa, Tawag ni Joseph sa kanyang mga magulang na nasa likod ng bahay nakikipag-usap sa mga bisita. Saktong pagharap naman ng mga ito'y tumambad sa kanila ang kamay naming dalawa ni Joseph na magkahawak. oh my gosh! Natutuwa ko't nandito na kayo. Sabi ko naman kasi sa'yo, nak, wag mo nang papakawalan tong si Cristela. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Tuwang-tuwa naman si Mrs. Marty dahil sa aming dalawa ni Joseph. Asha, happy birthday to you, my dearest son. Lumapit sa amin ang kanyang ina at hinalikan siya sa pisngi. Natutuwa ulit akong makita ka, Cristela. Kailan niyo balak magpakasal ng anak ko? Gusto ko na ng apo. Pagbibiro ni Mrs. Marty kaya pati ako'y natawa na rin. Ma, di pa nga ako sinasagot ni Cristela. Apo kagad. Pagmamaktol ni Joseph, ngunit palihim naman akong napangiti. Asha, enjoy niyo na yung party na hinda ko para sa inyo. Ando na mga pinsan mo. Kanina ka pa hinihintay. Ipakilala mo na rin sa buong angka natin si Cristela. Ipangalandakan mo kung gaano kaganda ang babaeng iniibig mo. Isa-isa naman kaming natawa dahil kay Mrs. Marty. Iba talaga ang vibes ng kanyang ina. Buong gabi atay halos napagod kaming dalawa ni Joseph dahil sa sobrang daming bisitang dumalo sa party na ginawa ng kanyang ina. Nakakatuwa lang dahil sinunod nga ni Joseph ang sinabi ni Mrs. Marty na ipakilala ako sa kanilang buong angkan. Medyo nahihiya pa ako dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ni Joseph mag-isa. Bandang 12:00 na ng gabi nang matapos ang party at mawala ang mga tao. Napagod ka ba ngayong gabi? Ramdam ko ang mainit na yakap ni Joseph mula sa aking likuran. At ang mainit nitong hininga sa likuran ko na tumatama sa aking leeg. Nasa balkonahe kaming dalawa ngayon habang pinagmamasdahan ng kalangitan. Hindi naman kaano. Tugon ko sa kanya tumarap. Bakit ka naman nakabusangot dyan? Anyari sa'yo? Takang tanong ko nang makita ang mukha nitong hindi maipinta. Nagtatampo ako. Tapos na yung birthday ko. Hindi mo lang ako binati. Wala man lang din ako natanggap na regalo mula sa'yo. Hinampos ko naman nang mahina si Joseph sa dibdib dahil sa pagiging isip bata nito. Tingin mo ba talaga wala akong regalo para sa'yo? Mapang-asar kong saan dito. Nagningning naman ang mga mukha nito dahil sa aking sinabi. Hinintay ko talaga ang oras nito. Dahil gusto ko kaming dalawa lang ang magkasama. Huminga ako ng malalim. Kung wala kang balak pang pakawalan ako, mas talang wala rin ako balak pakawalan ka. Sinasagot na kita. Mahina naman ako natawa dahil sa naging reaksyon ni Joseph sa sinabi ko. Kitang-kita ko kung papaano nanlaki ang namilog ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba dyan? Wala na ba yan Paninigurado nito at parang nanalo sa lotong nagtatalon-talon sa harapan ko. Yes! Sa wakas may girlfriend na ako! Sigaw ni Joseph kaya nanlaki ang mga mata ko. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Habang pinagmamasdan si Joseph. Meron pa akong surprise sa'yo. Saad ko dahilan para mapatigil si Joseph at umayo ng tuwid sa aking harapan. Bagong lahat, pikit ka muna. Gutos ko na kaagad namang sinunod ni Joseph na walang pag-aalilangan. Ano bang surprise to? Takang tanong ni Joseph habang nakapikit. Dinukot ko naman ang isang maliit na bagay na nakabalot na gift wrapper at pinatong sa mga palad ni Joseph. Buksan mo na yung mga mata mo. Utos ko. Dahan-dahang iminulat ni Joseph ang kanyang mga mata at dumako ang tingin sa regalong pinatong ko sa kanyang palad. Nagsalubong pa ang 2 kilay nito habang pinagmamasdahan ang regalo ko. Ano to? Puno ng pagtataka ang mukha nito. Buksan mo para malaman mo. Nakangiti kong saad. Dahan-dahan namang binuksan ni Joseph ang regalo ko. At sa pagbungad nito sa kanya, bumakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi ko magawang ipaliwanag ang emosyong namamagitan sa aming dalawa, lalo na nang makita nito kung ano ang laman ng regalo ko para sa kanya. Magiging tatay na ako? Naiiyak na tanong ni Joseph kaya dahan-dahan akong tumayo at tumago kasabay niyon ay ang mga luhang lumandas sa aking o kaniyang pisngi. Thank you, Lord.
Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Magiging tatay na ako sa wakas. Mahigit o mahigpit naman ako niyang niyakap. Kaya pati ako ay nahawa na rin ng kanyang emosyon. Para kaming mga baliw na umiiyak sa ilalim ng kalangitan. Pinapangako ko sa iyo at sa magiging anak natin, magiging isang mabuting ama at asawa ko sa inyo. Gagawin ko lahat para sa inyo mag-ina. Pinapangako ko yan. Mahal na mahal kita, Cristela. Dumapo naman ang mainit na pala ni Joseph sa aking tiyan at hinimas-himas ang aking tiyan. Magiging isang masayang pamilya tayo hanggang dulo. Bulong ni Joseph sa aking tenga, kaya sumilay ang malaking ngiti sa aking labi. Nasa tamang oras at panahon na rin naman kami sa wakas.